Kamusta Pisces? Welcome to Laika Tarot. Aalamin natin kung ano ang energy na ipapakita para sa mga Pisces. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading, ano man ang edad mo or gender mo, kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na magpalit kung si person mo ba ito or ikaw. At ito ang start ng 1 week reading mo. The Star, the Judgment, the World. Kumilos ka sa naaayon. Hindi mo kailangan matakot sa kung ano yung sasabihin ng iba. Ito yung tamang panahon na para maramdaman mo yung personal freedom. Para sa mga negative issues, anumang problema, o merong mang taong nagpasakit sa damdamin mo. Kasi iilan lang yan yung mga taong humuhusga sa iyo kaysa sa mga taong concerned sa iyo na dun ka magkamali. May mga taong gusto kung ano ka. May ilan sa career or negosyo na kailangan mong ipagpatuloy at subukan. Maging responsable sa career or negosyo at kahit na magaling ka na rito, gamay mo na. I-open mo pa rin ang kaisipan mo sa yung matuto ka. Good or bad comments patungkol sa ginagawa mo. Malaki ang magiging tulong nito sa progress ng karir mo o negosyo. Single ka man or nasa relationship, meron kayong karmic link nung potential person or ng person mo. Itinadhana kayo ng person mo na magkakilala. LDR man ang connection nyo or ang relasyon. Single ka man or nasa relationship, itong person mo ay hindi natin kalahi. Ang ilan, kalahi natin yung person pero hindi mo kapareho ng lengguwahe. Kumukonekta din itong card na ito, na mystical card, sa 3 cards mo. Na yung person na makikilala mo, marunong mag-commit. Magiging successful yung relasyon na bubuin nyo. Pwedeng maging magkarelasyon kayo or kahit ang friendship. Merong happy ending ang mga sinisimulan mo kahit sa karir mo, sa negosyo, or sa love life. Single ka man or nasa relationship, kung hindi ka masaya sa nagiging koneksyon nyo o relasyon ng person na ito, alamin mong maigi kung ano ba yung kailangan mo sa isang relasyon. Pwedeng magbago yung isip mo at sabihin mo dun sa person para ma-focus ka sa tamang direksyon na tatahakin mo sa relationship man or sa simula na bubuin na koneksyon o relasyon. Ace of Cups, the Moon, Two of Pentacles. Pwedeng person mo ito or patungkol sa iyo na imbis na kontrol ang pairalin, mas pairalin yung gusto ng kaisipan mo or gusto ng puso mo. Ito kasi yung magpapawi ng mga negatibong sitwasyon. Posible na ang ilan sa inyo natatakot ka sa ini-expect ng kapwa mo sa iyo, sa karir man,
sa negosyo or love. Kaya may ilang Pisces na meron kang mga sitwasyon or desisyon na pinagsasabay. May ilan sa financial dahil sa nakakaipon ka or maganda yung dating ng financial sa iyo. Nag-iisip ka kung ano ang dapat mong i-invest or ano ba yung maliit na negosyo na pwede mong mapaunlad. Maganda yung mga plano mo, pero pinag-iingat ka sa ibang person na makakaalam. Kasi sabi nga nila, money is evil. Mag-ingat sa mga pinagkakatiwalaan at saka hindi mo kailangan ipaalam kung ano yung mga plano mo, lalo na yung patungkol sa money. Kung meron kang karelasyon, siya yung mas dapat mong pagkatiwalaan, kayong dalawa yung magpaplano. At saka maging mabusisi, lalo na pagdating sa financial. Ang ilang single, meron ka na talagang potential person na pinag-aalayan ng pagmamahal. Kaya lang, hindi mo pa to masabi-sabi dun sa potential person. Nagdadalawang isip ka pa kung makakaya mo bang makipagrelasyon or mabibigyan mo ba ng oras. Pero sa ngayon pa lang, sinisikap mo na magkaroon ng oras dito sa potential person na nagugustuhan. Pinapakita ng card na ito na may mga Pisces na meron ka ng concrete or tunay na desisyon. Pero natututo ka pa rin mag-observe, hindi dahil sa may pagkalito sa feelings mo. Kasi gusto mo ang maging flow ng buhay mo ay walang sapilitan. Kaya kahit may desisyon na, nag-oobserba ka pa rin. Patungkol man ito sa karir mo, sa negosyo, or love life. Kasi alam mo na sa pag-observe, mas marami kang malalaman kaysa sa pakikipag-usap. Para sa ilan na nasa relationship, sobrang mahal mo yung person mo. Pero may mga napapansin ka na kakaiba sa kanya. Kaya nagkakaroon ng pagdududa kasi yung person mo wala siyang sinasabi sa iyo. Kung bakit hindi siya nakapag-message or kung bakit late na siya umuwi. The Devil, King of Cups, Two of Cups. Merong person na nagbabago yung pag-uugali. Na dati naman itong person na ito or kahit hanggang ngayon, mapagmahal. Pinakita na sa mga naunang cards na merong sinisikap na balansehin. May mga ilan na nakakaya ito, pero itong person na ito hindi niya kaya. Kaya yung stress or galit nadadamay kahit yung ibang tao. Posible na yung problem sa trabaho o kaya sa negosyo ay nadadala sa bahay or nadadamay kahit yung kaibigan or family. Kakailanganin na dumistansya sa trabaho o kaya sa negosyo yung nagpapastress ba kahit sa person. Ipahinga ang sarili kahit isang araw or 2 araw. Para sa ilan sa kalusugan, healthy ka. Itong 3 cards ang nagsasabi. Pero naaabuso ang katawan. Posible na late ka ng matulog o kaya nasusobrahan sa pagkain o kaya inumin.
Napaka-importante ng balanse sa buhay natin na ito ang dapat mong i-apply sa sarili para maibalik yung dating healthy na pangangatawan or makaiwas sa health issues. Para sa ilang single, yung potential person, pinapakita sa cards na sa umpisa hindi naman siya talaga seryoso. Pero maganda yung timing ng dating mo sa buhay niya. Kasi nare-realize nung person na mag-commit na magkaroon na ng person na makakasama habang buhay. Itong time to let go, pwedeng ina-apply na ito ng person mo or ikaw mismo ang nag-a-apply nito sa sarili mo. Or dapat nang i-apply sa buhay mo. Para tuluyan mo nang makamit yung tamang direksyon ng buhay mo at yung mga blessings na karapat-dapat dumating sa iyo. Meron ng new chapter na magaganap sa buhay mo na ito na dapat yung mas pag-ukulan mo ng pansin. Mahirap talagang i-let go yung mga nakasanayan na, pero kung hindi na to effective, kailangan na talagang i-let go. Itong The Tower ay connected sa mga cards mo. Matuto kang makiramdam sa situation para alam mo kung ano yung sitwasyon na dapat nagko-commit ka. At ang mga sitwasyon na hindi na kailangan sa buhay mo. Ready ka man or hindi sa situation, gagawin pa rin ng universe kung ano yung nararapat para sa iyo. Yung changes kasi na magaganap sa buhay mo ay hindi mapipigilan. Makaskip ka man ngayon, pero sa next chapter, gagawa pa rin ang paraan ng universe na para itama yung direksyon mo. Patungkol man ito sa love, sa karir mo, or sa negosyo. Kaya sundin mo kung ano yung naiprepresenta sa iyo. Ang ilan sa relationship, responsable pa rin yung person mo sa mga kailangan nyo sa relasyon o kaya sa family. Kasi nakatagpo ka ng person na mapagmahal at saka loyal sa iyo, anuman ang gender niya. May commitment at saka balanse ang relasyon nyo. Successful at magiging happy ang relasyon nyo. Para sa ilan, kailangan ng patience at saka understanding para maisasaayos kung ano man yung hindi pagkakaunawaan. Ito naman yung feelings ng person mo na pwede rin ipakita yung feelings mo kasi connected kayo sa isa't isa. Pwedeng ikaw ito or ang person mo na nagkakaroon ng kapaguran. Pareho kayo ng tinatahak na direksyon pero may isang person na nahihirapan. At dahil sa hindi nga nagsasabi itong person, nagkakaroon ng pagkakamali or misunderstanding. May mga Pisces na simple lang yung problema nyo, pero hindi na pag-uusapan. Dahil nga sa mapagmahal yung person mo, yung mga magandang alaala nyo, yun yung nagiging dahilan para hindi siya bumitaw sa relasyon nyo. Kailangan magsabi sa'yo ng totoo yung person mo. Hindi niya pwedeng itanggi kung ano man yung mga napapansin mo sa kanya. Kahit kasi sabihin mo sa kanya, yung napapansin mo, hindi niya gustong sabihin. Ayaw niya kasing mahirapan ka rin katulad niya.
Kaya kinikimkim lang niya ito. At katulad ng sinabi sa mga huling cards, ang kailangan ng person mo ay yung dumistahan siya sa trabaho niya or kung ano man yung gawain para magkaroon ng healing. Kasi yung sobrang pagka-focus ng person mo sa karir niya or sa negosyo, ito yung nagiging distraction sa happiness na dapat natatamasa niya. At ito rin yung nagiging sanhi na nagiging low yung energy niya. Kaya hindi talaga may iwasan na magkaroon ng diskusyon or disagreement sa mga katrabaho, nakakasama, or kahit sa iyo. Yung iniisip ng person mo na maging maganda yung imahe niya, siya din yung nakakasira. Kaya hindi talaga maganda para sa ating lahat yung nagfo-focus sa isang bagay lang kasi marami din namang importante sa buhay natin na dapat nating bigyan ng pansin. Malaki man ito or maliit na parte ay importante. Pisces, Aries, Cancer. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Kung papansin ninyo, napakadali ng sinasabi ng mga cards. Pero may mga ilang Pisces na nahihirapan itong sundin or gawin. Wala namang pinakitang separation sa cards or third party. Pero isa sa inyo ang kailangan magbago. Ito yung mga letra na posible andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. T, O, F, R, J, V, N, I, K, Z, P, U, H, D, S, W, C.